So what's up nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala ay meron nga pala tayong bagong pyesa na binili. Ayan. So ito nga pala yung air scoop na carbon. So legit carbon to mga kalpa. Ayan. So ito maganda to sa mga nakakarga yung makina. Tapos kung naka BRD radiator kayo, and dagdag cooling system ito sa mga motor ninyo mga kalpa. So bali naka super cooling pan na rin pala tayo na koso. Tapos lalagyan pa natin ng air scoop. So para yung hangin ini-scoop niya papunta dun sa radiator. So bumili na rin pala tayo ng hang na CNC bolts. So ito yung ilalagay natin. So bali nasa 1.5 inch yung tornilyo na to. So iwan ko na lang din yung link ng tornilyo na hang pang radiator. So ito yung washer nya mga kalpa, yung spacer. So bali tatlo yan. So napakabigat din, no. Talagang solid yung quality ng tornilyo na to. So bali plug and play lang din itong air scoop na nabili natin mga kalpa. Ayan, legit carbon yan. Solid, napakagaan mga kalpa. And may kwan siya rito, screen, para hindi makapasok yung mga malalaking dumi o kaya bato. And pang protection na rin natin dun sa BRD radiator natin. So ngayon install na natin siya mga kalpa. Tara, let's go. So bale ito pala yung radiator natin mga kalpa, and hypercool na BRD. Tapos kung mapapansin niyo, meron tayong kulay pula dito. Yan yung guide nung pan natin. So kung mapapanood ninyo yung mga vlog natin, so gumawa na rin tayo ng tutorial dun sa may super cooling pan na koso. Tapos ito na rin pala yung update sa motor natin. So ito yung JBT natin na B3. Kung mapapansin ninyo, naka-apat na hiwa siya. 1, 2, 3 and 4. So meron tayong ginawang sekreto dito para mas malupit yung tunog. And so bali stock lang din yung screen nitong JBT B3 natin mga kaalpa. Tapos nagpa-refiber na lang ulit tayo. And then yung re-elbow dito, pinadaan din natin sa ilalim, napakaangas. So pagka bumabangking, hindi na siya sasayad. So ito, tanggalin na natin yung tatlong tornilyo dito mga kaalpa. So D8 lang ito. So ito kasing size stock, maliit siya. Medyo lang yung size mga kalpa. And so pagka install nyo kasi to, kailangan may spacer din kasi siya. So yung butas nito mga kalpa, saktuan na lang din siya. So mag-adjust na lang din tayo, magbababa na lang tayo. Pero pagka yung nabili ninyo ay hindi swak, papalakihin nyo lang yung butas dito sa may air scoop natin. Ayan. So ganyan yung itsura niya mga kalpa kapag mailalagay nyo na siya mamaya. Napakaangas, di ba? So kita nyo yung mga cooling pin natin dito sa radiator, natutupi siya, So minsan kasi tumatalsik yung bato dyan. So kapag nag-washing din kayo, pag dinirektan niyo dito sa cooling pin ng radiator natin, masisira siya. Kaya nag-decide din ako na bumili ng ganito. So kapag hindi pa tayo na kontento, baka palitan ko rin ito ng pan. Pero try ko muna to, baka maganda rin So meron din pala tayong gamit na pang water temp. Ayan. So tignan natin kung bababa yung temperature ng coolant natin. So bumili rin tayo ng ganito, yung sa may cap nya sa radiator. So yan, meron ding temperature yan. So makikita ninyo kung sobrang init na. Ayan. So ito, pumapalo siya ng 70 degrees Celsius. Kasi tanghaling tapat, bumiyahe tayo. Ayan, para dagdag cooling na lang din dito sa makina natin mga kalpa. So ito, install na natin siya.
So dito nga mga kalpa, nakabit na nga pala natin yung air scoop. So plug and play lang siya. So meron lang tayong so bali itong isang bolts and spacer natin, hindi ko siya nakabit. So nawawala yung body clip natin para dito. So hindi ko alam kung saan napunta. Baka nalaglag noon. Ayan o, wala. Pero yung butas niyan mga kalpa, sakto lang yan. So dito lang din tayo nagkaroon ng problema. Kasi kailangan talaga mahigpit na mahigpit yung pagkakalagay natin dito. Kasi baka kumalas, so sayang naman, mawawala yung air scoop natin. So nabibinat lang siya dito sa bandang baba mga kalpa. So akala ko kanina mapuputol or mag-crack. So matibay naman, so hindi naman siya nag-crack, ayos naman siya. And kailangan lang talaga medyo malaki pa yung spacer para dito. So medyo bitin yung spacer para dun. Pero kung mapapansin niyo dito sa left side, halos saktuan lang siya. And so ang advantage nito kapag bumabiyahe kayo, di ba nandiyan yung hangin? Nandito yung hangin. Ayan. Sobrang bilis niya, di ba? Yung hangin papasok na diyan sa radiator ninyo. I-scoop niya lahat. Kaya nga tinawag siya na air scoop. Kinukuha niya lahat yung hangin para direkta dito sa may radiator natin. So maganda na rin ito pang cover dito sa radiator natin mga kalpa. So napakaganda ng design ng nabili natin. So saktong-sakto lang din siya. Ayan, napakaangas. So ayan, hanap na lang tayo or bibili na lang tayo sa hardware, sa mga auto supply ng body clip para dito sa isa. So tinesting ko siya, saktuan lang talaga yung butas. So pakita natin. Ayan o, saktuan lang yung butas dito mga kalpa. Wala na kayong i-modified. Ayan o. Ayan, wait, flashlight lang natin. So itong hang na CNC bolts at saka yung washer, iwanan ko yung link dyan sa baba mga kalpa, no. Ayan, so tapos na yung installation natin. And pakita lang natin yung motor natin mga kalpa. Napakaangas. Ayan, so sana meron kayong natutunan at sana na-demonyo kayo at sana ay na-demonyo kayo dito sa video na to. Ayan, bili na kayong mga kalpa. Solid carbon lodi. Ayan. At wag niyo sanang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga kalpa, and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know